Ay, magandang hapon po. Kilala niyo po ba itong mga pangalan nito, sir? Mga tao lang po yan. Mga tao lang. Matagal naman tao lang ito. Isang seryosong aligasyon na umano'y flying voters ang idinulog sa ating programa ni Barangay Captain Adora R. Ong ng Barangay 271 Zone 25, Distrito 3, Manila. Ayon kay Kapitana Ong, personal niyang inihain sa Commission on Election o COMELEC ang isang oposisyon sa aplikasyon ng mga bagong rehistradong botante. Matapos umano niyang matuklasan na mahigit 200 individual ang nakalista bilang bagong rehistrado sa kanilang barangay kahit hindi naman residente. Punta ako before sa COMELEC at nakakita ako ng listahan. So, syempre na-surprise ako. Nung makita ko ang listahan na naiparehistro sa kabilang partido is nasa 200 plus. So parang nangamba ko kasi lahat ng tinignan ko, lahat ng mga listahan dun sa naparehistro na yun, Sir Mike, is hindi ko kakilala. Nag-imbestiga ako ng sarili kong kaparaanan. Sa kanyang pagsusuri, napansin umano ni Ong na iisa o magkakaparehong address ang ginamit ng maraming aplikante, kabilang ang mga establishmento at lugar ng trabaho na hindi naman tirahan. Dagdag pa niya, noong umaga ng Abril 16, 2026, nagsagawa siya ng verifikasyon sa isa sa mga address kung saan mahigit 40 katao ang nakarehistro. Yung tanod ko, nagtataka sila bakit dun sa isang tindahan na yun nagkakulumpunan. So parang na sinabi sa akin, pinuntahan ko ngayon kasama yung mga kagawad ko. So meron akong nakausap doon. Marami sila, Sir Mike. Tinanong ko sila na ano ginagawa nyo rito. Unang sabi nila sa akin na nagtatrabaho daw yung asawa nila dyan, doon sa sinasabi nilang address. Sabi ko, bigyan nyo ako ng proof kung ang talagang asawa ninyong lahat na 46 na nagtatrabaho dyan sa isang establishmento na to. Pero pag ito hindi nyo napatunayan sa akin, alam nyo, sa bawat pagkakamali natin, meron tayong kinakaharap na parusa. Subalit habang tumatagal ang kanyang presensya sa lugar, napansin umano ng kapitana na unti-unti nang nag-aalisan ang mga tao na lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala na may irregularidad. Dahil dito, agad niyang kinwestiyon ang listahan at nagsumiti ng formal na oposisyon dahil posibleng gamitin umano ang mga ito bilang flying voters sa nalalapit na halalan. Yes, kasi yun yung nakita ko nakuha kong listahan sa COMELEC. Sa isang address, 46 silang natutulog doon. Ano yun, Sir Mike? Nakatayo silang lahat. Tas establishmento yun. Post po ako, Sir Mike. Ngayon, meron akong hearing. Kaugnay saan po yung opposite? Doon sa inopost ko na hindi naman talaga residente ko. Yung mga taong... Ibig sabihin, Kapitana, nung inalam nyo sa may COMELEC yung mga tao na yan, kasabay na rin po ang pag-oppose nyo na ito'y nyo na hindi po namin mga residente ito. Yes, Sir Mike. Sa ngayon po, rehistrado na po ba sila? Nakarehistro sila ngayon. Application sila doon. Nakarehistro na pasok. Ibig sabihin, pasok na sila, Sir Mike. Kasi merong CI yan, di po ba? And yun ang ano ko na hindi na nga sila nag-CI. Ibig sabihin, rehistrado na yung mga yan. At saka napag-alaman ko kanina, siguro 101% yung ID pinakita nila sa akin na pare-pareha sila ng TIN ID is fake. Pakaluwag kasi ngayon kasi dati kasi, Sir Mike, siguro bago pa ulit magbotohan noon, ang requirements talaga kailangan nagdadaan sa barangay, kumukuha sila ng certificate. So talaga namang pagdating naman doon, Sir Mike, tinitignan namin kung talagang dito kaya ngayon kasi tinanggal na nila yun eh. Nakakalungkot nga po kahit taga-ibang planeta ngayon pwedeng magparehistro. Sa panayam ng ating programa sa isang individual, itinago sa pangalang alias Marco para sa kanyang seguridad. Umamin ito na hindi siya residente ng barangay kung saan siya nagparehistro. Inimbitaran po ako ng kaibigan ko na may parehistro daw po na may bayad. Oo, ayun po. Saan barangay po yan? Dito po sa may 271. Barangay 271. 271. Papa. Ano po yung sinabi sa inyo? Ayun po, sabi magparehistro daw po, tapos bibigyan na lang po kami ng pera. Tapos pagkain. Ano po yung nasa? 300 po. 300. Opo. Nangyari pag-ikayat sa inyo ng kaibigan nyo para magparehistro at kapalit ng 300 pesos. May idea po ba kayo kung sino yung tao na may gusto i-rehistro kayo? May binanggit bang pangalan, sir? Ang sabi lang po yung dun lang po kay
Ang naturang pahayag ay lalo pang nagpapalalim sa usapin ng posibleng vote manipulation. Kapag napatunayang may panlilinlang, maaaring humarap sa mga sumusunod na kaso ang mga sangkot: election offense, omnibus election code, pagsisinungaling sa voters registration, pagpaparehistro na hindi residente, vote buying, vote manipulation, ang pagbibigay ng pera kapalit ng pagpaparehistro o boto, perjury, pagsisinungaling sa sinumpaang dokumento. Ang mga ito ay may kaakibat na pagkakakulong at disqualification sa pagboto o pagtakbo sa halalan. Ayon sa Komisyon ng Eleksyon, ang isang aplikante ay dapat Pilipino, hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng eleksyon, naninirahan sa lugar na hindi bababa sa 6 na buwan bago ang eleksyon, walang diskwalifikasyon, halimbawa hatol sa krimen. Mahalaga rin ang address na ilalagay ay tunay na tirahan, hindi lugar ng trabaho o pansamantalang kinaroroonan lamang. Patuloy ngayong iniimbestigahan ang naturang reklamo habang nananawagan si Kapitana Ong ng mas mahigpit na verifikasyon mula sa COMELEC upang mapanatili ang integridad ng halalan sa kanilang barangay. Meron bang umilig ang nag-approve dyan? O meron ba kayo? Posible po.